Good day po sa lahat. Muli, nandito tayo para magbigay ng reaksyon tungkol sa mga nangyayari sa atin sa kasalukuyan, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Grabe na yung nangyayari sa West Philippine Sea. Talagang high level na, no? So imagine, ang mga inakyat ng mga Chino, ang sasakyan ng mga Pilipino, yung Philippine Navy, para talagang para ma-stop sila na pupunta dyan, o kaya mapaalis sila sa dyan sa lugar na yan. Hindi nila iniisip na kung tutuusin talaga, wala silang karapatan dyan dahil yan ay pag-aari ng Pilipinas. So, ganun pa man, ginawa nila yon. Imagine, ayon sa ulat, umakyat sila sa mga rubber boat ng Philippine Navy. Pagkatapos nagkaroon ng siguro, kasi hindi naman natin ma-picture, walang maliwanag na paliwanag kung ano ang nangyari, kasi parang limited yung news exposure regarding the incident. Okay. Ngunit sa palagay ko, talagang nag-resist din ang mga Pilipino. Why? Kasi imagine yung isa na naputulan ng daliri. So, willing to say, talagang hindi rin sila basta-basta nag-give up doon sa mga Chino. Nakuan lang sila na overpower. Ngayon, ang malungkot na kwento ay nandoon yung mga naval assets ng Philippine Navy. Ngunit bakit hindi tumawag ito ng rescue o backup? O kaya hindi natin alam bakit tumawag sila, ngunit ang Philippine Navy din ay baka reluctant din dahil siyempre nga yung instruction sa ating armed forces ay to maintain maximum tolerance. So in other words, as much as possible, iwasan yung mga insidente na mag-lead to open war. Ngunit parang bilang Pilipino, parang bang nakakaawa tayo. Wala pang digmaan, yet takot na tayo. Okay? Although, siguro, hindi naman ganon. Siguro, timing lang. Kung minsan yung mga ganyang insidente ay timing lang, Hindi wither lang. Timing lang. Okay. Ngayon, maraming mga nagkukondina sa mga Navy personnel natin na kung hindi daw nila kayang ipagtanggol ang yung mga fishermen o kaya yung teritoryo diyan. So it's better na sila parang mag-resign sa Navy. Okay? So, naman, unfair naman. Kasi, may instruction na maximum tolerance. I-maintain yung maximum tolerance. So, siguro, yun talaga ang iniisip nila. Ngunit, sa palagay ko, kung talagang laban, hindi madidihado yan, yung mga natin.
Although siyempre 'pag mga ganyan insidente, eh, ang mangyayari, depende din sa mga maraming factors. Like halimbawa, talagang overwhelming yung mga pwersa ng mga Tsino. So, walang magagawa itong pwersa ng Philippine Navy o Philippine Coast Guard. But yung talaga, yung magandang makita natin bilang Pilipino, talagang lumalaban sila at lumalaban tayong lahat para sa bayan. Marami pang sa isip ko, marami pang mangyayari. Sana yung mga mangyayari pa ay hindi magiging peaceful na. Okay? Ngunit siyempre naman, depende yan sa mga Tsino. Talagang kukunin na ang sa atin, talagang sa palagay ko, lalaban tayo. Okay? So, imagine itong Pilipinas na buo dahil sa sakripisyo, pagpursige, dahil sa kamatayan ng ating mga ninuno para mabuo ang bansang ito, ano? Ngayon, mayroon na namang mga foreigners na gustong angkinin ang bansang ito. Tayong present generation, it is our duty and obligation to preserve what was given to us by our forebears. Okay. Kaya yun, actually, maraming mga bagay na hindi malinaw, ano? Pero tangang malinaw, talagang pinapaalis na tayo ng mga Tsino sa West Philippine Sea na ayon sa batas, ayon sa UNCLOS, ayon sa history, yan ay pag-aari ng Pilipinas. At the same time, traditional fishing ground din ng mga mangingisda sa mga neighboring countries. Okay, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.